Good day everyone and welcome na muli sa ating pagbabalik at welcome sa ating pag-aaral. Sa mga oras na ito, purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan na tayo na muli ay makakapag-aral ng kanyang mga salita. At ang episode na ating pag-aaralan sa oras na ito ay makikita po natin ito sa You Shall Receive Power, page 14. It's January 6 or lesson 6 mga kapatid. So, entitled The Heavenly Dove. So, ating po itong tutunghayan, pag-aaralan. At sa mga nakalipas kong episode sa book ng You Shall Receive Power ay pangmadalian lang po yung pag-aaral na yun dahil Bisaya po yun mga kapatid. Pero ngayon, sisikapin po natin, natatagalogin natin dahil marami tayong mga kababayan, mga viewers na mga Tagalog. So, sa ating pag-aaral ngayon, babasahin natin sa English at i-discuss natin sa Tagalog. So sa key text natin, makikita sa John chapter 1 verse 32, it says here that, "And John bare record, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him." So ito po ay during sa baptism ni Christ na nakita ni John the Baptist na after sa baptism ni Jesus ay lumapit o bumaba ang banal na espiritu sa pamamagitan o sa form ng dove-like form sa Panginoon. Kaya atin pong tutunghayan dito yung buhay ni Kristo na after siya nabaptize. Sabi dyan, Christ is our example in all things. In response to his prayer to his Father, heaven was opened and the Spirit descended like a dove and abode upon him. So dito makikita natin na si Kristo po ang ating halimbawa. At after siyang mabaptize, nagsisimbolo po na yung pati na bumaba sa kanya, nagsisimbolo po yun ng banal na espiritu, which is yung presensya ng Ama ay sumasa kay Kristo mga kapatid. The Holy Spirit of God is communicate with men and to abide in the hearts of the obedient and faithful. Light and strength will come to those who earnestly seek it in order that they may have wisdom to resist Satan and to overcome in times of temptation. We are to overcome even as Christ overcame. So, Jesus is our example mga kapatid. Paano siya nabuhay dito sa mundo at ano yung ginawa niya during na naging tao siya dito sa mundo. At alam natin na fully surrender si Kristo sa Ama. How much more tayong mga tao? Si Kristo yung halimbawa natin, ano yung buhay niya dito sa mundo, ganun nawa din tayo. Kasi hindi natin kayang makapanagumpay in our own. Lalong-lalo na kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, napakadaming pagsubok, mga bagay na pinapahintulot sa atin na maranasan natin para hindi tayo mabigo. Dahil alam ng Panginoon yung ating kalakasan at ang ating kahinaan. Kaya nga doon tayo pinapalakas o doon tayo sinusubok kung saan tayo mahina. Ibig sabihin, doon tayo dapat mas maging matatag. Doon tayo mas dapat, sinasabi dyan na maka-overcome mga kapatid. Alam ng Panginoon ito. Kaya nga, yung liwanag at kalakasan ay sumasa kanya. Sumasa kay Kristo. At kung sino magtitiwala sa Ama sa pamamagitan ni Kristo, ay makakatanggap din ng ganung lakas. Kaya nga, kailangan yung divine nature ng ating Panginoon ay sa atin para maka-overcome tayo sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan natin. Kaya nga sabi diyan, Jesus opened his public mission with fervent prayer, and his example makes manifest the fact that prayer is necessary in order to lead a successful Christian life. So ito po yung tatandaan natin. Ngayon, mga missionaries ay pumupunta na sa kanilang mga area, sa kanilang mga mission field. So ano po yung number one na sandata natin sa mga tukso at pagsubok sa buhay? Kasi hindi naman po exempted tayo. Kapag nasa gawain tayo ng Panginoon, hindi tayo exempted sa mga pakana ng kaaway. Mas marami yung distraction, kahit pamilya mo pa ay tatamaan ng kaaway. Pero paano ba natin makakapanagumpay? Paano tayo makikipag-communicate sa Panginoon? Kailangan hindi po talaga mawawala yung pakikipag-communicate natin sa Kanya. Kung nasa field tayo o nasa gawain tayo. Dahil doon mas malakas ang kaaway. Na kahit alam natin sa Panginoon tayo naglilingkod, pero tandaan natin, ang Panginoon din po ang gumagabay sa atin. Kaya nga sa ating buhay, kahit yung Panginoon yung gumagabay sa atin, pinapahintulot pa rin ng Panginoon yung mga mangyayaring imposible para sa atin. Pero hindi niya tayo pababayaan, mga kapatid. Kaya tungayan natin yung pag-aaral na ito, sabi dyan,
He was constantly on communion with His Father, and His life presents to us a perfect pattern which we are to imitate. Ito po yung napakaganda. Kung lagi natin siyang ginagaya sa panahon na siya ay naging tao dito sa lupa, tutunghayan natin yung buhay ng ating Panginoon, kung paano siya nakikipag-communicate sa Ama, mas doon siya lumalakas. Si Kristo na anak ng Diyos, gabi-gabi siya nananalangin, minuto, oras-oras sa kanyang buhay. Napakahaba yung kanyang mga panalangin. How much more tayo? Tayong mga may hangganan na mga tao. Kailangan talaga nating gayahin si Kristo sa lahat ng aspeto, mga kapatid, lalong-lalo na sa gawain. Kaya nga sabi dyan, yung pakikipag-usap niya sa Panginoon, sa ating Ama, sa langit, pakikipag-usap ni Kristo sa Ama, ay hindi po yan nawala. Always continue po yan, mga kapatid, kahit nakaramdam ang ating Panginoong Hesus ng kabiguan, ng mga pagsubok na ating ding pinagdadaanan. Sa pagpapatuloy, He frequently devoted the entire night to prayer just before He was called upon to work some mighty miracle. During these nightly seasons of prayer, after the labors of the day, He compassionately dismissed His disciples that they might return to their homes to rest and sleep. While with strong crying and tears, He poured forth earnest petitions to God in behalf of humanity. Alam natin na si Kristo po yung kumakatawan para sa atin, para po tayo ay may kaligtasan. Pero mga kapatid, tunghayan po natin yung buhay ng Panginoon during sa kanyang sakripisyo para sa atin. Na kung pinag-aaralan natin ito, by beholding Him, we become changed. Kapag lagi natin itong pinag-aaralan, mas ladami, mas lalawak yung pag-iisip natin, mas marami tayong maalalaman patungkol sa kanyang buhay. Kaya nga, during this nightly season of prayer, entire night, nakaranas po ba tayong manalangin ng buong gabi? Pakikipag-usap sa Ama, sa langit? Mga kapatid, kailangan natin itong gawin for us na ma-imitate natin si Jesus Christ. Jesus was braced for duty and fortified for trial through the grace of God that came to Him in answer to prayer. So hindi po nagtitiwala ang ating Panginoong Hesus sa kanyang sariling kalakasan, na kahit siya o kilala niya ang kanyang sarili na siya ay anak ng Diyos. Ngunit ito po yung tatandaan natin, mga kapatid, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, si Kristo ay nakapanagumpay. Gaya din sa atin, mga kapatid, kapag tayo ay very closer together with His Father through Jesus Christ, mga kapatid, makikita natin dito na kung paano sinasagot ng Ama ang panalangin ni Kristo. Sa atin din, ganun din ang ating mararanasan kung tayo po ay magiging gaya ni Kristo sa karakter, sa kanyang personalidad, mga kapatid. So sinasabi dyan, we are dependent upon God for success in living the Christian life. And Christ's example opens before us the path by which we may come to a never-failing source of strength from which we may draw grace and power to resist the enemy and to come off victorious. So ito po yung tatandaan natin. Wala na pong iba na ginawa ang ating Panginoong Hesus para makapanagumpay siya sa kanyang kahinaan. Kasi, mga kapatid, naging tao si Kristo. Naging pure human siya for us para ma-imitate natin siya. At sa kanyang mga pagsubok, bago siya sumabak sa mga mission niya sa mundong ito, very closer siya sa Father at surrender siya sa Panginoon, sa ating Ama sa langit. Ganun din tayo, huwag tayong magtiwala sa ating sariling kalakasan kasi wala po talaga tayong magagawa. Tanging si Kristo, tanging ang Ama lamang ang ating tanging pag-asa upang tayo makapanagumpay sa ating mga kahinaan. At higit sa lahat, kailangan tayong maging dependent sa Kanya, na naglikha sa atin, na binigay yung buhay niya para sa atin. Kaya nga sa pagpapatuloy sa ating pag-aaral, on the banks of Jordan, Christ offered prayer as the representative of humanity, and the opening heaven and the voice of approval assures us that God accepts humanity through the merits of His Son. So ito po yung tatandaan natin. After ng sacrifice ni Jesus Christ dito sa mundong ito, nung nandun na siya sa langit, na nasa most holy place na ang ating Panginoong Hesus, He is our brother, He is our Savior, He is our advocator this time, mga kapatid. Dahil sa pamamagitan ni Kristo, maririnig ng Ama ang ating mga panalangin, ang ating mga dasal, ang ating mga hiling. Kaya nga, sinakripisyo ni Kristo yung buhay niya. Sinakripisyo din ng Ama ang kanyang bugtong na anak
para tayo ay maligtas. Nawa hindi po natin sasayangin ang pagkakataon na ganito po mga kapatid ang mangyayari. Kaya nga, let's talk about sa sakripisyo ni Kristo. Na kung paano siya namuhay dito sa mundo. Kapag lagi natin pinag-aaralan ang kanyang buhay mga kapatid, makikita natin dito kung gaano niya din tayo minamahal. At makikita din natin, mga kapatid, sa sarili natin na tayo po'y mahina, nagkakamali at nagkakasala at nangangailangan tayo ng tagapagligtas. Sana mga kapatid, before the end, atin pong pagmunimunihan ang salita niya na kahit napakadaming pagsubok nating pinagdadaanan, alam ng Panginoon at hindi niya tayo pababayaan. Kaya nawa sa ating pag-aaral ngayon, sa Ye shall receive power, makakatanggap tayo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo makakapanagumpay. May God bless us and have a good day mga kapatid.